got me falling for you. Sidestep, day trip, pulling me both ways like. Hi everyone, so it's already May Friday guys. So it's May 8 and sobrang init. Anyways, nasabi ko lang yun kasi nakaganito ako ngayon. And dapat mag-exercise ako. Hindi na ako nakapag-exercise kasi nasikaso ko muna sila kasi nga si Papa wala pang masyadong pahinga. Yan, ininit ko lang sa microwave yung manok at spaghetti ni Adi. Tapos ito naman yung puto ni Papa kahapon. Pwede pa naman yan. Tapos nag-toast lang ako ng bread with butter. Then Jollibee and then gravy. Nabasag ni Adi. And then, kagabi kasi kumain siya guys. Tapos yan yung tira niya. Tapos ito naman yung tira-tira din ni Adi na may cucumber and egg. Sayang naman. Kaya, init ko na lang. Nilagyan ko ng paprika. Yan. And then, eggs. Yan. Yan lang yung ating almusal. Hi guys. So today ay bubulong lang ako kasi si Papa may work pa din. And ako naman ngayon is busy na mag-asikaso sa dalawang kay Papa at kay Adi. Nagluluto ako ngayon ng robong manok guys. Tapos ito pinapakuluan ko na yung ating egg. Tingin ko okay na to. You guys, kailangan kong i-assist si Papa kasi sobrang busy niya. Hindi na siya nakakatayo sa kinauupuan niya dahil nga alam niyo yun, busy siya. Nanonood ulit ako nung niluto ko dun sa swimming na adobo. Patatas, tawag yung anak ko. Wait lang guys ha. Gigisa ko lang to. Wait lang, matawag yung bata. Si Ate Jill kasi nandun siya sa lolo at lola. Oh, hello, bakit? Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Let's add some salt and then the black pepper. Ay, hindi pala paprika. Paprika ko ng paprika. Cayenne powder pala. Let's see kung masarap. Sakto lang. Mukha lang marami yun, pero sobrang hirap kasi siyang lumabas. Sa binuksan ko. Sakto lang. Telling me that it's been too long. Okay, mag-a-add tayo ng tablespoon of soy sauce. 2 tablespoon daw. So, tansyahin natin. 1, 2. And then, let's add 3 tablespoon ng oyster sauce. Ayan. Saan yung oyster ito? Let's add, ito gamit namin, Ajinomoto. Depende kasi guys yung gamit namin. Minsan, yung iba, Kikkoman. Yan, ngayon Ajinomoto. So, tansya 1, 2, and then 3 na tablespoon of Ajinomoto. Ajinomoto sa saya. High flame para ma-reduce yung soy sauce. Kailangan kasi malabas yung fat niya tapos lambot natin yung mismong manok. After that, siguro takpan ko muna to guys. Because of that, lalagay ko na rin yung patata kasi baka mamaya matigas to. Yan. Sama na natin yan dyan. Para masipsip niya rin yung lasa nung mga nilagay natin kanina. Okay na yung egg natin dito sa side. Yan, meron pa akong damit dito na, kagabi. Pamunas kasi sobrang init, guys. So, anyway, ayan, meron tayong, look at that. Nagkaroon ng water kahit hindi naman ako nag-add ng water. Siguro dahil din dun sa manok na binili ko. So, yan, mag-a-add lang tayo ng water. Hayaan lang natin siya. Hey guys, hindi na umabot ng 8 minutes yung pag-aantay. Pwede na rin naman 5 to 8 minutes naman siya. So, okay na to. 5 minutes. Mas masarap ang init. Sobra. Sobra na ata yung flame. Sana hindi maubos pa yung ating gasol. Anyway guys, I'm going to add some ko alam kung oil o ito na lang. Ayan. Ay, tanga. Oh no! Hindi pa pala nakainitan. So, let's just fry. Prituhin natin yung manok natin dito sa kabilang lagyan. Kuha lang tayo ng konting mantika. Bagal.
Siguro naiintindihan nyo naman yan. Ganyan. Yung setup ko. Konting-konting mantika lang. Ayan. Tapos, ilalagay ko na yung ibang mga manok natin dyan. So, dapat pala sinegregate ko muna. Pero anyway, let's try to segregate. And left me on my own. Piniprito ko pa lang siya ulit sa panibagong pan natin. Para mas masarap. Alam niyo yun, yung may konting toast naman. Toast na meat. Para mas malasa. Pero busog pa kami guys kasi almost ano na yan eh. Mag-10. Kumain kami ng breakfast. So, ayan. Naubos na halos yung sauce nito. So, ayan. I-fry ko lang ito. And then, lalagay na natin yung maglalagay tayo ng konting sauce from this para mas hindi manikit at para maghalo yung lasa lalo. Mas masarap. Ayan guys. After, kapag nakita nyo na parang ano siya, na-toast siya kahit paano, pwede nyo na ilagay lahat ng mga ingredients or yung natirang sabaw dito. Saka yung patatas. Suka. Mag-add tayo ng suka. 3 tablespoon lang din. 1:1 sila ng toyo. So, magtatansya ulit tayo. 1, 2, 3. Ayan. Then, tatakpan lang natin siya. Hayaan na natin siya kumulo ulit. Or, halo dun sa ingredient natin para hindi agad natin sasangkal. Sangkalan, ano nga yun? Gaganon, hahaluin. Kasi baka mamaya mahilaw yung suka. So, yan ang nakasanayan natin, guys. Medyo mataas sa tato. Nakasanayan na natin yan, yung ganyan yung mga ginagawa, yung wag nating hahaluin agad yung suka para hindi siya mahilaw yung lasa ng suka kasi nahihilaw. Tamang nun. May kape pa ako. Tamang ano nga ba tama? Tamang explanation doon. So, yun. Ang init guys doon sa kusina kasi nga wala kaming ventilation dyan. Ano lang, itong fan dito sa sala. 2 fan, ayan, para kailan lang ako tatapat kasi sobrang init. Pero yung kape ko guys, hindi na mainit to. Kanina pa to eh. Nantay lang ako. Anyway, haluin na natin baka maubos na. So, okay na yan. Pwede ko nang haluin to. Para maghalo lang yung kanyang lasa. Sana tama na to. Kasi, hindi na ako masyadong nag-add ng sauce or yung mga toyo or asin. Wala nang gaanong ganon. So, siguro mag-add ako ng konting pepper na ground. Dito lang meron. And nga pala guys, nung pinapakulong ko siya sa tubig, naalala nyo kanina, sabi ko mag-aantay ng 5 to 8 minutes. Nag-add ako doon ng laurel. Hindi ko na na-vlog. Pero sabi nila kailangan kasi na-add yun eh. Sabay yun. Para yung lasa lang mahalo. Tapos tatanggalin mo na siya. Kasi hindi naman nakasama yan sa pagkain niya. Tatanggalin mo siya after. So ito na siya guys. Hindi ko natitikman siguro. Gusto kong tikman. Okay na siguro to. Kasi kanina pa to eh. Baka madurog at maging dry. So, yun lang. Pakita ko na. Here's the final. Ay, maganda may ganyan. Yan yung ating final adobo na parang guys, yung mamantika. Ay, ano tawag dito? Mas malambot, mas masarap. Ito yung ginawa ko nung nag-swimming kami. So, titikim lang ako ng konting meat and ng potato. Kasi ubos na rin konti na lang yung sauce natin. So, ito na lang titikman natin. Wait lang, kukuha kong kutsara. Busog ako, guys. Titikim ako, tapos papatikim ko kay Papa kung okay na.
Okay na rin. Siguro, okay na siya. Okay na siya for me kasi hindi naman na kami masyado ngayon sa sodium. Sobra na yung, baka masobrahan sa alat. Alam niyo na. So, naisip ko patikin mo kay Papa to. Wala. Okay lang. So, yun ang final verdict ni Papa. Okay lang. Anyway. So, hi guys. Good afternoon. Ay, ito na. Ito na nga. Nakaligo na kami ni Adi. And bakit mo pinahid? Papakita ko sana sa kanila to guys. Papakita ko yung Unilove na moisturizing vegan cream. Huwag mo ganyan. Ako nang bahala magpahid. Hindi yan pinupunasan ng ng cloth. Ayan guys. Ang cute oh. Binili lang namin to dun sa namin dito sa village. Yan oh. Mura lang to. Pero ang gusto ko lang makita nyo guys is itong Unilove na moisturizing vegan cream na grapeseed extract. Ito yung moisturizer nila ngayon. And tinapon ko na yung kanyang box kaya hindi ko lang alam kung ano pa yung ibang mga nito, benefits. Magsusuklay siya guys. Ito, pinapakita niya yung suklay niya BT21. Cute diba? Miniso to guys. Miniso ba Daiso? And then, dahil nakaligo na ako, and nakalagay na ako ng mga skincare sa mukha. Pakita ko lang sa inyo yung last na hindi ko pa nalagay guys is yung sunscreen. Pero naglalagay ako ngayon ng Derma Republic na serum sa aking face. Naglalagay ako ng Derma Republic na serum. Eto guys. And then naglalagay din ako ng toner essence ng Eye White Korea. Gusto ko to. Glow Up Toner Essence. Power Brightening. And yung kanilang Eye White Korea din na moisturizer. Tapos yun guys. After that, sunscreen na tayo. Hindi ko alam bakit ako nagkakaganito. Bigla-bigla na lang ako inuubo. Ito. Yung napakita ko sa inyo dati. Hindi ko lang alam kung nakita ko yun na to. Pero nalagay ko to sa shorts ata. And then sa aking ibang platform sa TikTok, Facebook, and sa aking Instagram. Lalagay ko na lang dyan sa description box. Yung iba kong mga platforms guys. So, eto siya. Warada Sunscreen 60 SPF. PA+++. Ayan. Shield Technology. Invisible Shield Technology. Ayan guys. Ang ginagawa ko nito, itong 3 na ano natin, yung laging ginagawa. Itong 3 technique na 3 finger technique. Tama ba? Anyway, maglalagay na ako. Ganito yung technique guys. Pero alam na siguro ito ng iba kung paano gawin. Basta ganyan lang. Ganyan. Dati kasi, nilalagay ko direkta sa mukha. Tapos, spread na lang. Ganun lang ako. Ngayon, mas madami pala pag ganito. Yung diskarte. So, lapit ko lang kayo. Ginagawa ko na kayong salamin. Ayan. Hindi siya agad-agad yung nawawala yung brightcast. Pero hindi naman yung sobrang tagal. Siguro mga lang din, minute. Pero ang ganda nito guys. Kasi, shield na kayo sa skin nyo. No, mura pa. Buy one take one to guys, nabili ko. Lalagay ko na sa description box. Pati yung sa TikTok ko guys, meron doon. Lalagay ko dito yung sa TikTok ko. Nandun yung link kung saan nyo mabibili itong Warada. Pero hindi po ito talaga sponsored. Gusto ko lang i-share yung link. Kasi, meron din tayong commission doon, no? At ang maganda doon, ginagamit ko naman talaga siya. And hindi pa naman ako nagkakarashes. Sana nga hiyang din sa inyo kasi sa akin, hiyang naman siya. And itong pimple ko na to, may nabili ako na darating pa lang, mura lang, 100 plus. Na ginagamit din ni Hazel King. Kung alam ko sikat din siya, baka kilala niyo. Yun yung gamit niya sa face niya na pag may pimple siya, yung acne, yan, nilalagyan niya yon. So, itatry ko yon and i-vlog ko na rin syempre yung pag lalagay ko nun and yung kumbaga kung meron mang mangyari, 'di ba? Kasi meron akong PCOS guys. Sa mga hindi nakakaalam, may PCOS po ako. And sana nga hindi pa ako nakapagpa-check up ulit. Pero sana wala na siya kasi nawawala din yun guys kapag sa tamang tamang direction ka ng pagda-diet and yung exercise, nag-exercise ka pa din. And yun nga guys, hindi pa ako nakapagpa-check up kaya hindi ko pa alam kung kamusta na yung aking PCOS. So that's it.
Mamaya naman. Pahinga lang ako dahil mag-e-edit pa tayo. Edit lang. What do I know? I don't